Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang buhay at payo ng OFW. Sa video po na ito, gusto ko pong i-share sa inyo yung personal experience ko sa pagkuha ng NBI clearance habang nandito po ako sa Canada. Pati na rin po yung naging problem at paano po ang ginawa ko para makuha ko pa rin po ang NBI clearance. Kaya kung may bala ka rin kumuha ng NBI clearance habang nasa abroad, panoorin mo to hanggang dulo. Nasabi ko nga po sa aking mga previous videos na nag-aayos po ako ng requirements for my PR application at isa nga po sa requirement ay yung NBI clearance. Iniisip ko na dapat simple lang yon, pero hindi pala ganun kadali kumuha ng NBI clearance kapag nasa abroad. Sinubukan ko pong mag-order online kasi akala ko kagaya ng PSA na pwedeng mag-deliver kahit nasa ibang bansa pero hindi pala. Kapag nag-order ka ng NBI clearance online, pwede lang palang ipa-deliver sa Philippines at hindi sa abroad. So, okay lang, naintindihan ko, kaya nag-try pa rin ako. Pero nung ni-require na enter ko yung previous NBI ID, hindi siya nag-proceed, wala siyang error, pero hindi siya pwedeng mag-proceed sa next step para makapag-input ng ibang details. And walang nangyari sa website. So, nag-stuck lang siya sa part kung saan na-enter ko yung NBI ID ko. So, dahil hindi ko alam yung gagawin, medyo confused ako bakit hindi gumagana, tinanong ko yung friend ko kung paano niya in-order yung NBI clearance niya kasi almost the same kami ng situation. Siya kakasubmit niya lang ng PR niya. Ang sabi ng friend ko is magpa-assist daw ako sa kamag-anak ko sa Philippines, meaning sila yung mag-order online from the Philippines. So, ang ginawa ko, nagpatulong ako sa kapatid ko, binigay ko sa kanya yung login details ko, yung account ko for NBI. Pero reminder lang po mga kabayan na mag-iingat po tayo sa pagbigay ng ating login information. Siguraduhin po natin na mapagkakatiwalaan yung taong pagbibigyan natin ng sensitive information kasi importante at sensitive din po yung document na NBI clearance. And sinasuggest ko po na after nyong magawa yung NBI clearance ordering, pwede nyo na pong palitan yung password para sa security nyo. Nakisuyo na nga ako sa kapatid ko and habang nag-order siya online, napansin namin na mali yung birth date ko. And nagulat ako kasi sure na sure ako na sa mga previous NBI clearance ko is tama lahat ng information. So, ang difference is like, for example, ang birthday is January 2, 1990. Ang lumabas sa birth certificate is January 1, 1990. So, merong 1 day delay dun sa birth certificate or 1 day difference. So, definitely, hindi siya ganun dapat. And kung isasubmit niyo siya for documentation, hindi siya tatanggapin. So, na-confuse kami. Ang ginawa ko, tinanong ko ulit yung friend ko. Sa kanya naman daw, tama naman yung details ng birthday. So, ang ginawa ng kapatid ko is nag-research online. And nakita namin na marami palang nakaka-experience ng ganitong glitch sa NBI website kung saan nagkakamali yung day sa birth date. And kailangan ko talaga nung NBI clearance and mahirap siyang tumawag kasi wala ako sa Pilipinas. At the same time, mahirap magpabago ng details ng NBI clearance kung wala ka sa Pilipinas kasi maraming hihinging requirement. So, ang ginawa namin, nag-decide na ako na sige, mag-order tayo. Tingnan natin kung tama yung information na darating kasi take na natin yung risk and kung hindi, tsaka na natin isipin yung next steps. Pero subukan muna natin, hindi kami tumawag sa NBI hotline. Nag-proceed kami sa pag-order ng online kasi nga kailangan ko na yung document as soon as possible. So, nag-order kami noong October 16, 2025. At ang total na binayaran ko through my sister is 527 pesos and 85 cents. So, kasama na lahat-lahat dyan. And noong October 27 namin natanggap sa Philippine address namin. And luckily, sobrang tuwa namin kasi yung birthday or birth date na nakalagay dun sa NBI clearance is tama. So, nakahinga ako ng maluwag. Buti na lang nag-rest kami bago kami mag-take ng any other action na mas mahirap. Short break lamang po mga kabayan. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na meron po tayong online shirt available and nagsiship po siya in different countries worldwide. And meron po tayong featured collection which is about Philippines
o Pilipinas, mga design na sumasalamin sa mga issue na kinakaharap natin sa Pilipinas. Nawa po ay may magustuhan kayong design. Available po siya sa different sizes, styles, and colors. Pwede po kayong mag-order for yourself or pwede rin pong pangregalo. Aside from Philippine collection, meron po tayong iba't ibang collection, especially this coming holidays. Nawa po may magustuhan kayo at feel free to order online. And muli po, maraming salamat sa suporta. Balik na po tayo sa ating video. Pagkatapos noon, pinadala na ni Mama yung documents ko dito sa Canada via DHL. And natanggap ko siya through DHL nitong November 4, 2025. So, nakahinga talaga po ako ng maluwag kasi na-receive ko na, nakita ko tama yung details, so hindi ko na kailangan mag-go through sa pag-prove na ito yung dapat na details sa NBI clearance kasi sobrang mabusisi, lalo na kung nasa ibang bansa. On the other note, medyo nakaka-disappoint lang yung NBI website natin. Unang-una, hindi ko siya mapagana dito sa Canada, hindi siya gumagana ng maayos. Pangalawa, mali yung birthday na nag-reflect doon sa website nila. So, alam naman nila na may ganitong glitch kasi for sure marami nang nag-report and meron nang nakalagay sa mga website na known error or known issue siya pero hindi pa rin inaayos hanggang ngayon. Hindi ko po masasabi na guaranteed na magiging tama rin yung NBI clearance nyo or yung details ng NBI clearance nyo kapag ginawa nyo yung same step. Pwede pong naswertehan lang at dumating siya ng tama or pwedeng talagang glitch lang sa website nila na kapag in-order natin is tama naman yung NBI clearance details. And gusto ko lang po talagang i-share sa inyo na may ganitong experience and it happens in real life. And just a quick reminder or tips na kung nasa abroad kayo at kailangan nyo ng NBI clearance, double check nyo po yung dati yung NBI record kasi kailangan nyo po ng NBI ID from there. Mas recent, better. And if ever dumating sa situation na kailangan nyo ng tulong ng family nyo sa Philippines, kailangan po ay mapagkakatiwalaan kasi ibibigay nyo po yung personal details nyo sa kamag-anak nyo or sa kapamilya nyo. Of course, kailangan nating maghanda ng funds for paying the NBI clearance and for shipping and any other transaction fees that it may have. At isa pa pong tip is i-expect nyo na po yung possible delays or errors. Kung meron po kayong deadline na kailangan yung NBI clearance, mag-set na po kayo ng allowance sa pagkuha ng NBI clearance. So, mas maaga, mas maganda para kung sakaling may delay or error, meron pa rin po kayong time to secure your NBI clearance. Kaya mga kabayan, kung sakaling naka-encounter din kayo ng ganitong issue sa NBI website, pakishare po sa comments para makatulong din tayo sa iba if in case meron po kayong ibang steps na ginawa para maka-order kayo online despite of any issues. And muli po, ito ang Buhay at Payo ng OFW kung saan pinag-uusapan natin ang totoong karanasan at payo para sa mga kababayan natin sa abroad at mga gustong mag-abroad. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated po kayo sa susunod kong mga videos. Maraming salamat po at ingat palagi mga kabayan.